Junior, nagtago na. Malalaking negosyante, military generals handa na kay VP Sara 100K members. Ready na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Breaking news. Ayo. Kumanda Breaking kayo news. ha. May malagim na magaganap. Standby po, pag-uusapan natin yan. BP Sara, naghahanda na. Standby po, standby po. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, suportahan nyo ang channel ni Coach Oli mga katunay, pakibisita para maging updated po kayo sa mga balita, vlogs at sa mga reactions na inihahatid sa atin ni Coach Oli. Ayan, syempre huwag nyo rin kalimutang suportahan ang Banateros. Ipagpatuloy natin. Po, yung malagim na magaganap kasi po meron tayong naririnig ha. Naku, matindi tong pangyayaring ito. Ha? And agad-agad ito. Okay? So, BP Sara, be ready. Kaya naman dahil sa mga pasabog ni Manong Chabit at sa kaliwat ka ng rally. Ito po. Ito, delikado to. Anong sabi ni, galing to mismo sa Facebook ni Pulong. Martial law, whispers are back. History warns us, but some never learn. Highlight ko to, martial law, whispers are back. Ito, yung whispers na yan, nakarating sa akin yan. Kaliwat kanan ang tawag na natatanggap ko that this is real. Whisper. Okay? Magkakamarsyalo ba? Or hindi? Ang punto ko, totoo, hindi fake news yung sinasabi ni Pulong. Yung bulong-bulungan. Bakit? Pag may bulong-bulungan, galing from trusted, reliable persons, maybe from the military itself, maybe, this is dangerous. Posibleng totoo to, posibleng hindi. But for me, totoo to. Kasi nakarating sa akin. Bago ko pa nabasa to, itong sinabi ni Pulong, may tawag na pong nakarating sa akin. Tapos, bigla akong nabasa. Nasa gym ako nito eh. Nabasa ko. Sabi ko, confirm. Confirm. Diba? Nag-leak. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi, kung totoo itong sinasabi ni Pulong at yung nadinig ko, yung rally gagawa ng gulo yan. Nakikita nyo naman na, ngayon pa lang hinahijack na. Anong sabi ni Manong Chabit? Ayaw niyang pumunta sa rally. Bakit? Politiko. Ang may hawak. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. At saka tama naman yung sinabi ni Coach Oli no, na magkakagulo is nagkagulo nga. No? Pero hindi siya yung nagkagulo dahil sa ano. Para sa akin, hindi dahil dun sa parang tama pa yung pinaglalaban. Nandoon tayo kaya nagkakaroon ng rally, no, para ipaglaban mo yung sarili, yung sarili mo tuloy. Yung mga nangyayari sa bansa. Binibigyan kayo ng pagkakataong i-voice out kung ano yung nilalaman ng mga damdamin nyo. Pero talagang yung rally kahapon is nagkaroon ng napakalaking error. Yung sinasabi kong nagkaroon ng napakalaking error, maraming establishmento ang nadamay na hindi naman dapat madamay. Diba? So, alam nyo galit kayo sa mga korap, galit kayo sa mga magnanakaw. Kaya nga kayo nagrarally. Pinaglalaban nyo yan. Galit kami sa magnanakaw, ninanakawan nyo kami. Kaban ng taong bayan, ninanakaw nyo sa amin. Pero anong ginawa ng iba? Pumasok sa Sogo, nagnakaw.
ninakaw yung pera doon sa Sogo. Tama ba yun? Nasaan yung pinaglalaban pa ron? At isa pa, dapat ba nilang wasakin yung Sogo? Dapat ba nilang sirain, basagin, o sirain yung mga motor na nakaparada sa labas? Ano yung kinalaman ng mga may-ari ng motor doon sa labas? At ano yung kinalaman ng Sogo sa nangyayaring korupsyon? Di ba? Ang Sogo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong gustong maging maligaya at makarating sa langit. Yun lang ang ginagawa nila, hindi sila nangungurakot. Ngayon, bibigyan nila ng katwiran. Kasi yung namaril, tumakbo doon sa loob ng Sogo. Katwiran na ba yun? Kung tumakbo sa loob ng Sogo yun, bakit hindi nyo nalang hinintay lumabas sa labas at doon kayo mag-ingay ng mag-ingay? Magdamag maghapon, abangan nyo siya doon. Or kaya, kung matatapang kayo, sana ang ginawa nyo, sinundan nyo lahat sa loob yung taong namaril. Hinabol nyo sa loob. Diba? Eh, ba't hindi nyo hinabol sa loob? Hindi nyo hinanap sa loob? Kasi natatakot din kayong mabaril. Takot din kayong mamatay. Diba? Dapat hinabol nyo. Kung inabutan nyo, binugbog nyo sana. Hindi yung nasa labas kayo, pagsisisarain nyo yung establishmentong nananahimik. Diba? Hindi rin kasi pwedeng sabihin nyo na diyan tumakbo, bakit pinatuloy ng Sogo yung dalawang may baril? Anong magagawa ng mga staff ng Sogo kung may baril yung pumasok? Malay ba nila kaagad na ano yun? Siyempre matatakot yun, magpapanik yun, tapos may mga tao pang nagwawala sa labas. Yun yung pagkakamali. Tapos pati ba naman yung mga stoplight, yung mga ano na sa Maynila na nananahimik, pinagsisisira. Pinagwawawasak. Tama pa ba yun? Nasaan na yung ano doon? Nasaan na yung pinaglalaban nyo ron? Sa Maynila kayo nagwasak ng gamit. Diba? Yung mga gamit na winasak nyo doon, pera din natin ang ipambabayad doon, yung ipangpapagawa doon. At isa pa, yung Maynila, teritoryo ni Yorme Isko. Ano namang kinalaman ni Yorme dyan sa korupsyon? Diba? Hindi dapat kayo magwala sa Maynila. Hindi dapat kayo magwasak dyan sa Maynila. Dahil unang-una, walang kinalaman si Yorme sa nangyayaring korupsyon. Parang hindi nyo na nirespeto si Yorme. Nagwawawasak kayo dyan sa Maynila. Diba? Kung kayo'y matatapang, kung kayo gusto nyo talagang ipaglaban ang karapatan ng mga tao at nararamdaman yung niloloko kayo, bakit hindi kayo pumunta sa bahay ng Diskaya, sa pag-aari ng Diskaya, sa pag-aari ng mga congressman? Bakit hindi kayo pumunta sa mga bahay nila? Bakit hindi kayo pumunta doon sa bahay ni Tambi? Bakit hindi kayo pumunta sa bahay ni Saldico? Bakit hindi kayo mga nagpunta ron dahil sila yung mga nai-issue? Bakit kailangan yung mga establishmentong nananahimik, wasakin nyo, sirain nyo? Natural, syempre, magagalit yung mga pulis dun dahil depensa nila yun dahil wala namang kinalaman yung mga establishmentong sinisira nyo. Alam nyo, hindi ako against sa rallying yan, ha? Ako nga, gusto ko nga dahil nga pabor na bino-voice out nyo yung bino-voice out nyo yung nararamdaman nyo. Kahit naman tayo, kontra tayo sa nangyayari. Pero mali. Diba? Pinasukan nyo ng hindi maganda. Hinayaan yung hanapan kayo ng butas. Yan ang hirap. Mga kabataan ang gumawa. Diba? Masyado kayong nagpadala. Diba? Masyado mga kabataan nagpapadala sa udyok. Dahil uso. Geng-geng. Diba? Diyos ko naman. Hindi nyo alam kung ano ang pinaglalaban nyo. Meron pa nga doon pinaparada eh. Tinanong siya, ano ipinaglalaban mo? Bumaba ang presyo ng kikiam at saka ng tokneneng. Kamputa naman. Pati ba
Iba naman yung presyo ng fishball tsaka tokneneng. Diba? Yung iba nga doon, hawak-hawak yung ano, may mga hawak-hawak na banner. Tinanong ano ang ibig sabihin ng hawak mo. Anong sinagot? Hawak ko lang to. Pinaglalaban natin ang bayan. Ano nga ibig sabihin niya, sabi ng reporter. Basta hawak ko lang to, pinaglalaban natin ang bayan. Leche. Ay, nako. Tsuhin ko na kayo. CPP, NPA yan. Kaya kami, hindi kami pupunta dyan sa rally na yan. Kung may gusto kayong puntahan Buti sa mga hindi kayo nagtatanong nagpunta, sa Coach Oli. DDS, dyan kayo pumunta sa Krame or sa Liwasan. Kasi yung mga yan, budol rally yung mga yan. Mm. Yung, hindi yung Liwasan, yan, goods yan. Yang dyan sa Krame, Oo, goods oo. yan. At saka yung Pero- mga Duterte rally, yung mga DDS, is tahimik eh. Payapa yung naging payapa yung naging rally nila, maayos, hindi para sa nanggulo. 'Di ba? At saka alam ba ng mga nanggulo na yan, yung mga nanggulo alam ba nila na sila yung nagtutulak para magkaroon ng martial law, gaya ng sinasabi ni Coach Oli. Alam nyo ba na hindi malabong magkaroon ng martial law sa ginagawa ninyo? Okay lang sana kung tinuloy-tuloy nyo eh. Gaya sa Nepal, gaya sa Indonesia, talagang ang sinugod nila yung teritoryo ng mga korap doon. Yun ang pinerwisyo nila, yun ang hinila nila pababa, yun ang pinaalis nila. Tayo, layo-layo naman. Layo. May nangyari ba sa ginawa nyo? Wala. Kawawa naman yung may-ari ng mga establishmentong sinira nyo. Samantalang yung mga pinagbibintangan, yung mga inaakusuhan pakain-kain lang ng steak. Siguro pinapanood kayo, tawa lang ng tawa sa inyo. Sayang yung ginawa ninyo. Hindi ko tinutukoy lahat ng mga nagrarally dahil ako, thumbs up sa akin yung mga nagrarally, yung mga nagrarally na tahimik, yung payapa lang na inilalabas nila kung ano yung nararamdaman nila. Tama yun. Pero dun sa mga nanggulo, dun sa mga nanira dun, ekis yun. Mali yung wrong move yun, mga tol. Sana bago kayo mag-rally, alamin nyo muna kung ano yung tunay na pinaglalaban nyo. Hindi yung dahil alam nyo lang na nagkaroon ng korupsyon. Pero yung iba, saan ka makakakita ng rally na walang accountability? Sisihin mong lahat. Wag lang si Bongbong Marcos. Anong klase yun? Siya presidente. Yung gulo ba ito mangyayari kung hindi siya presidente? Subukan niya mag-step down. Oh. Kahit practice lang 1 year, tingnan mo, bibiglang sushoot up ang economy natin. Aangat ang economy natin. Oo nga mga abnormal yung ibang nagrarally naman. Doon sa side ng mga silangiwi. Mantakin mo si PBBM, ganyan, ginaganyan, tapos resign, parang ganito, panagot. Tapos pati si BP Sara kasama. Doon ako natatawa doon sa linyang yun. Pati si VP Sara Duterte na damay. Samantalang si VP Sara Duterte ang unang-unang, di ba? Unang-unang nagsalita, unang-unang nagpasabog kung sino ang gumagawa ng katiwalian sa gobyerno. Di ba? Siya yung unang-unang nagsalita. Once, sinasabi niya, 2 tao lang ang yun. Ay, bakit pati siya nadamay? Kasi tayo, minsan, mga tanga-tanga minsan. Minsan pwede naman maging tanga. Di ba? Pwede naman gamitin yung katangahan. Nagkakaging tanga yung tao. Pero huwag nyo naman araw-arawin. Whether nakinabang siya, whether siya mismo ang magnanakaw, or nakinabang lang siya sa pagnanakaw, or hindi siya nakinabang sa pagnanakaw, inosente siya. Being the leader, siya ang salot. Si Bongbong Marcos. So anong Kasi kaya sa totoo lang, Oo. hindi ako excited dyan sa mga rally na yan. Yes. Kasi ang alam kong rally organic. Yes. Yung biglang, oy, loko to, labas tayo. Ano yun? Naka-news, may plano, may tutugtog. Di ba? Style BBM yan eh. Tingnan nyo yung rally nila nung 2022. No, di ba? At saka hindi kasi imposible na masisi talaga yung Pangulo. Kasi syempre, kaya lumala ng lumala yan,
no, kaya naging abuso yung mga taong nabanggit dyan sa flood control na yan, is napabayaan sila para silang nakonsente. Kasi bilang pinuno ng bansa, bilang leader ng bansa, dapat ikaw ang unang sumasawata sa kanila at ang mata mo laging nakatingin sa kanila. Hindi porket kamag-anak mo sila, hindi porket kaibigan mo sila, o kapalagayan mo sila ng loob, magbibigay ka na ng 100% na tiwala. Di ba? Hindi ka magbibigay ng 100% na tiwala. Kailangan nandudoon pa rin matuto kang magmatsyag. Kasi kung ang ginawa niya is nagmatsyag talaga siya, siya mismo ang tumatayo, siya mismo ang nag-i-inspection or what, wala sanang problema. Malalaman mo kung ano yung problema at hindi na lumala ng ganito. Nung tumakbo siya, style eh. Ah. Tapos ano? Bawal siyang banggitin? Bawal siyang pababain? Cheap shot. Anong klaseng rally yun? Hindi kayo-kayo lang yan. Pati rally, budol. Budol-budol na tisi-tisi. Itong bangag na ito, budol-budol pa rin sa rally. Hanggang sa rally. Siguro kung merong hindi naiintindihang salita si Bongbong Marcos ay dalawang salita. Ano? Una, organic. Hindi niya naiintindihan yung organic. Pangalawa, sober. Bangag eh. Yan ang two words na kailangan niya maintindihan. Isipin mo, pati di ba si Aquino? Diba? Wala, nasan tayo papatungo nito pambihira, oh. Pati rally kasabwat nila? Ha? CPP, NPA? Alam mo na wala. Ito, derechahan. Ito, panggulo eh. Balitaan namin. Alam nyo, nawala si Joma Sison? Sino ang leader ng CPP, NPA? Sige, ilagay nyo dyan sa comment section. Sino may hawak ng komunista ngayon? Gusto nyo malaman? Hindi nila binabakbakan si Tambaluslos. Ang leader ng CPP, NPA ngayon, kaya galit na galit kay Pastor, galit na galit kay PRRD, galit na galit kay BP Sara, kasi yung mga NPA na yung mga komunista, galit yan dyan. Dahil talagang pagdating sa mga komunista, yung mga rebelde na yung mga CPP, ang kumakalaban talaga dyan si Pastor, si BP Sara at si PRRD. Eh sinong kalaban nila ngayon? Si Tambi. Nagigets nyo? Accountability pero hindi nyo babanatan si Tambi, tapos hindi nyo pabababayin si Bongbong. Tapos kasalanan ni Duterte, pambihira. Ano yan, lokohan? Doon tayo sa liwasan. Doon tayo sa krami. Pero mag-iingat lang tayo. Okay? Posibleng hindi matuloy itong martial law na ito kung sa tingin nila hindi sila delikado. Pero sa 21, buong Pilipinas ang rally. Meron pa sa ibang bansa, nandoon pa. Si BP Sara naghahanda na. Pag magdedelikado sila. Maaari kasing yung martial law na yan is maging final option nila yan eh. Lalong-lalo na nakita nila yung nangyari, yung ginawa ngayon, di ba? Kumbaga gumawa ng hakbang yung mga nagwalang nagrarally. Bukod dun sa isang tabi natin yung mga ibang matitinong nagrarally. Dun sa mga nagwala. Hindi nyo tinapos yung sinumulan nyo. Di ba? Kumbaga parang ginulo lang namin to, parang ganyan. Kaya nga sinasabi ko, kung plano nyo talagang manggulo, sana nagpunta na lang kayo dun sa mga napapagsospetsahan, dun sa anomalya, yung pinagbababanggit ng mga testigo. Diba? Medyo hindi pa sana kayo nabutasan. O kahit na magkukukuha kayo ng gamit mo. Kasi pera naman natin yung pinambili nila dun eh. Hindi naman kanila yun eh. Pero yung sogo, mga katunay yung sogo, halimbawa yung sogong yan, hanap buhay yun ng may-ari. Sa malinis na paraan niya, binabayaran siya ng tao dahil sa negosyo niyang yun. Diba? Hindi yun galing sa buwis ng taong bayan. Yung sogong yun, nagbabayad din ng buwis nun. Baka nga pati yung may-ari ng sogo, naiinis din sa korupsyon na nangyayari, tapos winasak nyo yung sogo. I choose to believe, totoo itong sinasabi ni Pulong. Magkakamartial law. Ingat lang po. Just be ready. Ingat tayo. Okay? Ingat lang po. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin ang boses na yon ng video na yon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.